Paano hinubog ng Biblia ang pananampalataya, at paano rin hinubog ng mga pasya ng tao ang mismong Biblia? Sa mahabang panahon, hindi itinuturing ng mga unang pamayanang Kristiyano ang Biblia bilang iisang nakapirming aklat. Ang kanilang pananampalataya ay hinubog ng iba't ibang salaysay tungkol kay Jesus, mga liham, at mga aral na ipinapasa sa pamamagitan ng alaala at pagsulat. May mga pamayanang gumagamit ng Ebanghelyo ni Tomas, may iba namang nagpapahalaga sa Shepherd of Hermes, at mayroon ding tumatanggap sa aklat ni Enoch. Ang ganitong kalagayan ay nagpapakita na ang awtoridad noon ay hindi sentralisado, ito ay lokal at nakabatay sa pamayanang tumatanggap sa isang sulatin bilang kapaki-pakinabang sa kanilang pananampalataya. Tapat na inilalarawan ng Katolisismo ang paniniwalang ang simbahan ang naging tagapag-ingat ng mga sulating ito at ginabayan ng Espiritu Santo sa pagbuo ng opisyal na koleksyon. Karaniwang inihaharap ang pahayag sa Juan Kapitulo 21 versikulo 25 na nagsasabing, marami pang ibang ginawa si Jesus, upang ipakita na hindi lahat ay naisulat, at ang Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 kung saan sinabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, bilang batayan ng awtoridad ng simbahan na magpasya. Sa ganitong pananaw, ang pagkakaroon ng iisang koleksyon ay itinuturing na biyaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng pananampalataya. Gayunman, mahalagang idagdag na ang pagbuo ng opisyal na koleksyon ay hindi naganap sa pamamagitan ng malinaw at tuwirang pahayag mula sa Diyos, kundi sa serye ng mahahabang pagtatalo, pagpupulong, at pagbobotohan ng mga pinunong panrelihiyon. Ang ilang sulatin ay tinanggap, ang iba ay tinanggihan, hindi dahil sa ito ay mali, kundi batay sa pagkakasundo ng mga tao. Walang katiyakan na ang mga naging pasya ay ganap na ginabayan ng Diyos, lalo na kung isa sa alang-alang ang dami ng kontradiksyon sa loob ng koleksyon. Ang mga sulat ni Pablo, na malawak na ginamit sa doktrina, ay nagpapakita ng mga pahayag na tahasang sumasalungat sa mismong sinabi ni Jesus sa mga ebanghelyo, gaya ng pagbibigay diin ni Jesus sa mahigpit na pagsunod sa kautusan sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 19, samantalang itinuturo ni Pablo ang pagwawaksi sa kautusan sa Roma Kapitulo 3 versikulo 28. Ang ganitong tensyon ay nagpapahiwatig ng impluwensya ng tao sa paghubog ng aklat na inaakalang ganap na banal. Kapag sinuri ng masusi ang kasaysayan, makikita na ang paglitaw ng isang makitid na koleksyon noong ika-4 na siglo ay kasabay ng pagyakap ng Imperyo Romano sa Kristyanismo. Ang pangangailangan ng nag-iisang mensahe para sa nag-iisang relihiyon ay nagbunsod sa pagpili at pagtatabi ng ilang sulatin. Ang mga aral na nagbibigay diin sa tuwirang paghahayag sa individual at yaong humahamon sa herarkiya ay unti-unting naisantabi. Hindi ito nangangahulugang ang mga ito ay biglang nawala, kundi hindi na ipinahintulot na manatili sa opisyal na gamit. Mula sa pananaw ng Islam, mahalagang pagnilayan ang ganitong proseso sapagkat malinaw na binibigyang babala ang sangkatauhan laban sa pagbabago ng banal na pahayag. Sa Surah Al-Baqarah, sinasabi, kapahamakan sa mga sumusulat ng kasulatan sa kanilang sariling kamay at saka nagsasabing ito ay mula sa Diyos. Ipinapakita nito ang panganib kapag ang kapangyarihan ng tao ang nangingibabaw sa paghahatid ng mensahe na inaangking banal. Sa Surah Al-Maida, ipinahahayag na ang bawat pamayanan ay binigyan ng sariling patnubay at batas, at ang pananagutan ng tao ay manatiling tapat sa ipinagkaloob ng Diyos, hindi sa kapasyahan ng institusyon. Hindi layunin ng Islam na sirain ang paniniwala ng Katolisismo, kundi ituwid ang maling pag-aakalang ang pagiging opisyal ng isang koleksyon ng Biblia ay automatikong patunay ng ganap na banal na patnubay. Sa Surah Al-An'am, malinaw na ipinahahayag na ang salita ng Diyos ay ganap, buo, at hindi nagbabago, at walang sino man ang may kapangyarihang magdagdag o magbawas dito. Ang Quran ay inihaharap bilang pamantayang nagbabantay sa mga naunang pahayag, gaya ng sinabi sa Surah Al-Maida, na ang mga propeta at mga matuwid ay humahatol ayon sa ipinahayag ng Diyos, hindi ayon sa kagustuhan ng awtoridad ng tao. Sa huli, nananatiling bukas ang tanong, paano nagbabago ang pananampalataya kapag ang awtoridad ang nagtatakda kung aling mga tinig ang may karapatang manatili? Ang pagninilay na ito ay hindi lamang akademiko, kundi isang paanyaya sa bawat manunood at tagapakinig na pakinggan at pag-isipan ang presentasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan. Sa pag-unawa sa kasaysayan at sa liwanag ng mga pahayag ng Quran, hinihikayat ang bawat isa na mag-isip ng malaya,
may paggalang, at may matibay na hanggaring makilala ang tunay na kalooban ng Diyos, hindi lamang ang ipinasa ng kapangyarihan ng tao.